Since Valentine's Day ngayon, ako'y nag-research kanina bago ako pumunta rito. Inaalam ko na ang Valentine's Day ba ay para lang sa mga magsyota o kaya mag-lovers, mag-asawa. Hindi naman pwede naman yan maski na sa isang senior citizen na single, senior citizen na byudo na o kaya byuda na. Kasi ang Valentine's ay senyalis ng pagmamahalan. Hindi naman sinabi lang na sweetheart, sweetheart, di ba? So, para sa akin, nagbasa ako ano ba talaga yung mga sinasabing paraan na makakaapekto pala sa kalusugan ang pagkakipagrelasyon. Aba, maganda yan, di ba? Pakinggan niyo po ito 7 ways your relationship affects your health. At sangayon dito sa mga pag-aaral na ginawa, may 7 bagay o 7 paraan na naapektuhan ng inyong kalusugan dahil sa relasyon. Maski na asawa, kaibigan, hindi naman po pag sinabing relasyon, mag-asawa lang, di ba? So, pakinggan niyo po ito, ang strong partnership, asawa man o business partner na strong, ay makakaiwas sa pagkakaroon ng sakit at nakakapag-adapt ka ng healthy habits na tinatawag. At ang buhay niyo hahaba. So, ano yung mga posibleng mga apekto sa inyong katawan? Number 1, yung tumataba, weight gain. Pag kayo pala ay masaya at maganda pagsasama nyo, kung ano man, klaseng pagsasama, hindi ka tatamad-tamad, ikaw ay aktibo, ikaw ay parang sinasabi nila na pag naghiwalay daw, doon daw nag-umpisa yung wala nang pakialam sa sarili, lamon na lang ng lamon. Kaya karamihan daw ng mga tao, pag depressed, nag-gain ng weight. Kasi kain na lang ng kain. Number 2, yung stress level. Kung pangit ng pagsasama ninyo, nandyan na po yung palagi nag-aaway, matinding stress yan. Na, alam nyo ba, sinasabi nga na pag ikaw ay sobra-sobra sa stress, pag maganda pagsasama nyo mag-asawa, nababawasan. Sa tingin ko, totoo yun. Sabi pa nga, yung mga may asawa daw, mas mababa ang stress level kaysa sa mga walang asawa. Kasi raw, mga lalaki, nagsasabi rin ng kanilang problema sa misis nila. Ayan, totoo yun, di ba? Kaya marami mga lalaki naman, humahaba ang buhay, naalagaan din sila ng misis nila. Ayan. Kaya siguro, mas marami kang misis, mas maganda siguro. Ay, mali po yun. Mali po yun. Sorry, erase. Ano pa? Feel good hormones. Ito walang mali siya po ito sa mga nakikinig na senior citizen. Sinasabi po sa pag-aaral na yung mga senior citizen na active daw sa sex, sila daw yung mas healthy, nababawasan ng stress at na-improve ang kanilang kalusugan. Yung pag-aaral na yan ay ginawa noong 2004, mga magsasampung taon na. Pinag-aralan 38 na mag-asawa at in-interview. Yung mga 38 na ito, in-interview at sila daw ay aktibo sa sex. Kaya nga naglagay ako sa Facebook ano bang edad na aktibo sa sex ang senior citizen? Sige nga, sagutin nyo nga sa inyong isip man lang. Sa tingin nyo ba yung 85 anyos na lalaki at babae aktibo pa sa sex? Wala pong mali siya. Imagine nyo, sige, subukan nyo po, isara nyo po ang inyong mga mata. Tapos isipin nyo lang, mag-asawang 80 anyos sigit ang edad. Ano nakita nyo? Yung iba, uy, huwag masyado matagal nakapikit. Baka maumay ano lang, dilat na. Ano napansin nyo? Wala, hindi nyo makita kasi madilim, nakapikit kayo Ganun talaga yon. So, ang tanong, anong edad? Abay, may nabasa ako. Sabi daw, ang babae walang problema. Dahil ang babae, anywhere, anytime, kaya niyan. Pero ang lalaki may problema. Totoo naman yun. Dahil pag ang isang lalaki umabot ng edad na mga 70, medyo mahihirapan na, di ba? Ang babae, hindi naman, di ba? Hindi ko na po kailangan i-elaborate pa, no? Baka may nakikinig na bata rito ngayon. Then pang-apat, yung sleeping problems. Mas hirap matulog ang merong relasyon na hindi maayos. Well, siguro naman, understandable na yon. Paano naman kung maayos nga relasyon nyo? Ang lakas naman humilik ni mister o kaya ni misis.
di rin makatulog, no? So, exempted yung gano'n, ha? Then, panlima, anxiety. Yung anxiety, palagi na lang meron kang takot, pangamba, palagi ka na lang nag-aalala ka sa mga marital problems mo, di syempre, ganyan nangyayari. Tumataas ang anxiety pag mas hindi maayos ang pagsasama nyo. Kaya dapat kayo mga Mr. Mrs. Kung kayang ayusin naman, ayusin, di ba? Pero kung di na maayos at kayong parehong nagbibigay ng stress sa isa't isa, edi pumunta muna kayo sa guidance counselor. Mag-usap po kayo sa mga marriage counselor. Yan, iga-guide po kayo. Pero kung galing na po kayo sa mga ganyan at wala pa rin nangyari, edi pumunta naman kayo sa iba ulit na guidance counselor. Mag-usap. Baka mamaya may nakikinig na madre o kaya father, magalit naman sa akin. Hindi ko po i-advise yun, father. Huwag kayo mag-alala. Pero kung kailangan gawin nyo, bakit naman kayo maghihirap magsama kung ganyan? Hindi, biro lang po, father. Pero totoo naman yan, di ba, father? Kung isipin mo naman, naghihirap magsama yung mag-asawa, away ng away, ginujumbag ng Mr. si Mrs. Bakit pa, di ba? Yun ang aking pananaw. Diba? Then number 6, depression. Yung anxiety at depression, halos magkakambal yan. Basta pangit ang relasyon nyo, kung anumang klaseng relasyon, mapa-marriage man o business relationship, nangyayari po yan. Depression, anxiety. Then number 7, alcohol use. So, ito po mga binanggit ko, yung 7 mga pwedeng maka-apekto sa inyo, natural. Problema, yung iba, alak. Si Mrs. di nag-alak din. Hanggang sa pareho sila may sakit na sa atay. Yan. Hirap, no? Anyway, matanong ko lang kayo. Lolo, Lola, paano nyo po i-celebrate ang Valentine's Day ninyong mag-asawa? Yan. Pwede bang i-text nyo po ako? Curious lang ako. I-text nyo po ako sa 0919-6464774. Ano magandang suggestion natin? O kaya ano kaya magandang gawin nyo mag-asawa itong darating na Valentine's Day? Siyempre, pumunta kayo sa klinik ko. Mag-party-party tayo sa umaga at hanggang tanghali. Tapos sa gabi, bahala ka ng lolo kay lola sa gabi. Ako, ito suggestion ko sa iyo, lolo. Subukan mong gumawa ng tula. Tula. Ano ba yung tula? Point. Halimbawa, ako gagawa ko ng tula. Pag nakita ko na yung tamang paghahandugan ko nitong tulan to, ganitong gusto kong sabihin. At sana ganito rin sabihin ni lolo. Pakinggan niyo po, lolo, Darling, panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka. Yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Parang pamilyar Harana ni Papa G. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, pangin ko, at hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. Wala nang ibang pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig natin dalawa. At sana na may makikinig ka kapag aking sasabihin, minamahal kita. Dr. Gary C. Uy, tama na. Maabuso na kayo, Tama na yan. Happy Valentine's po sa lahat at magkita-kita lang tayo mga senior citizens sa darating na February 14, alas 7 ng umaga sa Life Extension Medical Center,
na matatagpuan sa Garden Plaza Hotel, 1370 General Luna Street, Paco, Manila. Magpa-register na bukas sa Tuesday and Wednesday. Magpa-register na para sa ECG at blood test. Pagdating ng Thursday, hindi na po kami tatanggap ng pupunta lang doon para magpa-blood test. Party time na yon, so sasama na lang kayo para sa party natin. Maraming salamat po. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, Gabay sa Kalusugan, kasama si Dr. Gary C.